Nagbi-breakfast na si Annabel nang bumaba si Dino kinabukasan. Nakabihis na ito at dala ang kanyang briefcase nang sumilip sa breakfast room. Nakaupo si Annabel habang umiinom ng gatas. "Good morning," bati niya kay Dino. "Gusto mo bang ikuha kita ng breakfast?" "No, thank you, may breakfast meeting ako. With Patricia." Sarkastikong tanong ni Annabel. Kumunat ang noo ni Dino. "No, nasa Paris pa siya, may ibang business na kailangan pa siyang asikasuhin." "Ibang business?" Sarkastikong tanong ni Annabel. "Kung ang tinutukoy mo ay ang pagpunta ko sa Paris kasama si Patricia," sagot ni Dino, "I'm telling you, hindi ko siya inimbitahan." "Ibig sabihin nagkataon lang yun, no?" "Hindi yun ganun, nasa office siya nang tumawag si Mr. Tomaso at narinig niya na pupunta ako ng Paris." Naniniwala si Annabel na maaaring totoo ang sinasabi ni Dino pero ayaw niyang tanggapin sa sarili niya. "Pwede ka naman sanang tumanggi, di ba?" Sa halip ay sagot ni Annabel. "Sa loob ng 3 araw na inilagi ko sa Paris, 1 beses ko lang siyang nakita," sagot ni Dino, "at yun ay dahil siya pa ang nagpumilit. Mas tama sigurong sabihin na ang kliyente ko ang interesadong makasama si Patricia and she played along with him." "Bakit, mayaman ba si Mr. Tomaso?" Sarkastikong tanong ni Annabel. "Very much, but unfortunately, mas gusto pa din ni Patricia pumatol sa may sabit." "Huwag kang mag-alala, 4 years and 8 months ka na lang naman na may sabit," sagot ni Annabel. "Dahil ayaw mo naman akong paniwalaan sa anumang sinasabi ko tungkol kay Patricia, it's pointless discussing her. Pero bago ka magsalita na animo ay kinawawa ka, let me remind you, hindi tama na pagbibintangan mo ako. Akala mo ba ay naniniwala akong pumunta dito ang ex-fiancé mo nang hindi mo iniimbitahan?" Panipi. "Oo, inimbitahan ko siya, bago o pagkatapos mong malaman na pupunta rin si Patricia sa Paris." Noon, pagsisinungaling ni Annabel, "I see," naglakad na si Dino papunta sa pinto. "Goodbye for now, Annabel, malilate na ako." Naglagi pa si Annabel sa breakfast room, at habang nakaupo, hindi niya maiwasang malungkot. Pagmamahal, selos, galit, hinanakit, magkakahalong emosyon ang nararamdaman ni Annabel. Pakiramdam niya ay pagod na siya sa pakikipaglaban sa totoo niyang nararamdaman, pagod na siyang magkunwari. Nang mga sumunod na linggo ay naging lubhang abala si Dino. Umaalis siya ng mansyon before 9 at madalas na umuuwi before 8, matapos mag-dinner ay dumdiretso na ito sa kanyang study room dala ang kanyang briefcase. Minsan, pinupuntahan siya ni Annabel para alukin ng maiinom, at dahil sa sobrang focus si Dino sa ginagawa, hindi niya agad napapansin na nasa loob na si Annabel. Agad namang iiling si Dino na animo ay ayaw magpaabala sa kanyang ginagawa. Ramdam ni Annabel ang panlalamig nito sa kanya simula nang magtalo sila tungkol kay Gabby. Nang sumunod na gabi, pinakisuyuan ni Annabel si Manong Teban na maglagay ng coffee maker at sandwiches sa loob ng study room gabi-gabi, para kahit papaano ay may makain si Dino in case na magutom ito. Ang pagmamahal ni Annabel kay Dino ang dahilan kung bakit lagi niya itong inoobserbahan. At napansin niya na nangangayayat ito simula nang dumating mula sa Paris. Dahil kaya sobra niyang namimiss si Patricia at nahihirapan siyang kumuha ng pagkakataon na makipagkita sa kanya dahil sa akin, dahil sa kagustuhan niyang gawing makatotohanan ang kasal namin, kailangan niya tuloy maghintay ng 4 na taon pa para lang maanal ang kasal namin. Hayes, pero bakit ni minsan ay hindi man lang niya binanggit sa akin ang kanyang freedom? Halos hindi nga niya ako kinakausap eh. Hindi na siya tulad nung unang buwan na ikinasal kami, naging aloof na siya." Ang hindi pag-angkin ni Dino kay Annabel ay nagsilbing konsolasyon sa kanya, pero hindi niya maiwasang mapaisip, ako ba ang iniintay niyang gumawa ng next move? Well, kung yun ang ini-expect niya, pues matatagalan siyang maghintay. Sa ngayon, hindi sigurado si Annabel kung mananatili ba siya sa piling ni Dino, at umasam na sana ay matauhan na siya kay Patricia, o iwan si Dino at magsimulang muli ng panibagong buhay. Pero anong buhay ang bubuuin ko kung wala naman si Dino? Kung sasagutin ito ni Annabel ay baka ma-depress lang siya dahil alam naman niya na hindi sila maaring magpatuloy sa kanilang pagsasama. Yang Dino na yan lang ang makakaresolba nito. Dapat siyang mamili kung hihintayin ba niya si Patricia o mananatili na lang siya sa piling ko. Mukha namang hindi pa siya nakakapagdesisyon, at hanggang hindi klaro ang lahat kailangan kong tanggapin ang sitwasyon.
Pagkalipas ng halos 2 linggo mula nang dumating si Dino galing Paris, muling tinawagan ni Annabel si Tina para sa isang dinner. Minabuti niyang lumabas kasama ito kaysa naman mag-isang mamalagi sa mansyon. I was surprised nang tumawag ka, pag-amin ni Tina nang magkaharap na silang nakaupo sa table ng isang sikat na restaurant. Sobrang busy kasi ni Dino kaya medyo bored na ako, baka mabaliw na ako sa sobrang boredom, eksaheradong paliwanag ni Annabel. Delikado yan pag ang isang babae ay bored. Nakakatawa ka naman, natatawang sagot ni Annabel. Hindi ako nagbibiro, Dino is a fool kung hindi niya yun realize. May tiwala naman kami sa isa't isa. Pero bakit hindi ka mukhang masaya? Tiningnan niyang mabuti si Annabel. Panipi. Something is bothering you, Annabel, at gusto kitang tulungan. You can share it with me para naman mabawasan ang bigat na di naramdam mo. Ano ka ba? Wala naman akong dapat share, pagsisinungaling ni Annabel. Panipi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang iniisip mo. Kung talagang walang problema sa pagsasama ninyo ni Dino, sigurado akong hindi ka makikipag-dinner sa akin ngayon, at huwag mong ibigay sa aking excuse na bored ka at naiinip sa mansyon. Okay, edi hindi, but let's just say I don't want to talk about Dino and me. That's fair enough, basta kung kailangan mong mangumpisal, you can count on me. Matagal niyang pinagmasdam si Annabel. Bakit? Nagtataka si Annabel kung bakit nanahimik si Tina. Wala, ayaw nang dagdagan pa ni Tina ang lungkot na nakikita niya sa mga mata ni Annabel. Naisip niya na sa ibang pagkakataon na lang niya ikukwento na madalas pumunta si Patricia sa opisina ni Dino, at tila iba ang sweetness na nakikita niya sa dalawa. Simula nang bumalik sa Paris si Dino, naging regular na rin ang pagbisita ni Patricia sa huli, at kahit may napapansin siyang kakaiba, nanatili siyang tahimik upang protektahan si Annabel lalo na sa kalagayan nito ngayon, baka makasama sa ipinagbubuntis niya. Naglalakad si Annabel sa hallway nang lumabas si Dino mula sa kanyang study room. Nakatupi hanggang siko ang kanyang long sleeves at mukha siyang pagod. Maagap ka yatang umuwi, halos walang emosyon na sabi ni Dino. Tumingin si Annabel sa kanyang relo, it's almost 11. That late, hindi ko napansin ang oras, ganun talaga dahil abala ka sa trabaho. Sinulyapan ni Annabel ang mga papel na nakapatong sa table ni Dino. Mukhang napaka-importante ng pinagkakaabalahan mo? Well, I'm not doing it for happy, o baka naman iniisip mo na inaayos ko ang isang wasak na puso. Kung broken-hearted ka, you only have yourself to blame. Kung gusto nyo nang magsama ni Patricia at tapusin na ang ating arrangement, just tell me. Gusto mong pumunta? Oo naman, parang nanigas ang mukha ni Dino. Sinulyapan niya ang tiyan ni Annabel, wala naman akong intensyon na paalisan ka. Kahit pa hindi ka masaya, baka ang ibig mong sabihin ay ikaw ang hindi masaya. Kung hindi ka ba nagpakasal sa akin, would you go back to Gabby? Kahit naiinis, pinilit ni Annabel tingnan si Dino ng diretsyo. Paniwalaan mo kung ano ang gusto mong paniwalaan, Dino. Pero kung yun ang inaakala mo, why do you insist that we stay together? Because you're my wife, marriage means something, and few months from now, ikaw na ang magiging ina ng anak ko. Okay, marriage means something, pero hindi siguro ang marriage natin, galit na sagot ni Annabel. Neither of us married for love kaya wala akong mararamdamang panghihinayang kung maghiwalay man tayo. Hindi natin ito tatapusin, matigas na sagot ni Dino, my child needs a complete family. Siguradong magbabago ang isip mo once Patricia is free to marry you. Don't tell me that you are pleading for her cause, or are you pleading your own? Sarkastikong tanong ni Dino. Pero wala naman siyang magagawa, kailangan mong liwanagin kay Gabby na hawak kita sa ginawa nating arrangement. Walang sino man ang dapat makialam ng kahit anong pag-aari mo, tama ba Dino? Tinalikuran ni Annabel si Dino at pumunta sa kwarto niya. Halos pataklab niyang isinara ang pinto. Nakaramdam siya ng kaba dahil baka sundan siya nito to continue their argument, pero narinig niya ang pagsara ng pinto sa study room. Bamantong hininga siya, hanggang kailan tayo mabubuhay ng ganito? Lumapit si Annabel sa dresser at hinubad ang kanyang mga hako. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, napansin niya na namamayat siya at namumutla, may bagong kasalbang mukhang multo. Kaya naman pala nasabi ni Tina na meron akong malalim na iniisip,
Ano bang dapat kong gawin? Kung aalis ako kahit papaano ay mabubuo kong muli ang sarili ko. Kung mananatili ako dito, ewan ko kung may pag-asa pa kami. Pack your things and go, Annabelle, utos niya sa reflection sa salamin. Baka kung hindi mo siya nakikita, posible na makalimutan mo siya. Kahit pa sabihin niya yun, alam ni Annabelle na hindi yun mangyayari, kasama man niya si Dino o hindi, nasa puso pa rin niya ito, at least dito, may pagkakataon ako na makita siya araw-araw. Malungkot siyang nagpalit ng damit at humiga sa kanyang kama, ini-imagine niya si Dino na nagtatrabaho sa kanyang table. Hey Dino, alam kong nagpapakabuzi ka para lang makalimutan ang minamahal mo samantalang andito lang naman ako. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Simula nang makita ni Dino nung gabing halikan at yakapin ni Gabby si Annabelle, parang lumugso ang kanyang mundo. Aaminin niya na nagselos siya at nagalit. He felt that he was betrayed. Dahil dito, nabawasan ang tiwala niya sa sarili. Mahirap ba talaga akong mahalin? Naniniwala si Dino na hindi nakatulong ang muling pagbabalik ni Gabby. Ang muling pag-eksena niya kay Annabelle ang nakakapigil dito na ipakita ang totoong nararamdaman. Bumuntong hininga si Dino sa kanyang pagkakasandal sa upuan. What a mess things were. At parang sinusubok ang katatagan ni Dino, sa panahong malungkot siya, bumalik si Patricia. Naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi niya kayang tanggihan ang dalaga sa tuwing pupuntahan siya sa opisina. Isang haplos lang ni Patricia sa kahit anong parte ng katawan ni Dino ay nakakalimutan niyang may asawa siya. Ngunit pag hamupa na ang init sa kanilang mga katawan, si Annabelle pa rin ang laman ng puso at isip ni Dino, pero nababalutan ito ng galit oras na bumalik sa alaala niya si Gabby. He realized na kahit anong gawin niya, hindi na maibabalik ang dati niyang pagtingin kay Patricia. Nagiging unfair siya sa dalaga at lalo't higit kay Annabelle. Isa lang ang sigurado si Dino, sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Annabelle. Kaya napagpasyahan niyang kausapin si Patricia, tinawagan niya ito at tinanong kung maaari silang magkita. I'm home sweetheart, I'll wait for you, hindi maitago ang excitement sa boses ni Patricia. Pagdating ni Dino sa mansyon, naghihintay na sa kanya si Patricia sa living room, umiinom ito ng wine, at nang makita kung sino ang dumating, tumayo ito at sinalubong si Dino. Pumulupot sa batok ni Dino ang mga braso ni Patricia at maalab niya itong hinalikan sa lobby. Hindi ito tinugon ni Dino, sa halip ay inalis niya sa leeg ang mga braso ni Patricia. Nagtaka ang dalaga sa reaksyon ni Dino, may nangyari ba sa opisina? Umiling lang si Dino, kung ganoon, anong meron? Let's stop this, walang kagatul-gatul na sabi ni Daiko. Anong sabi mo? Kunot ang noo ni Patricia habang lumayo ng bahagya kay Dino upang makita niya ng maayos ang mukha ni Dino. Sabi ko, tapusin na natin ito. This is wrong and so unfair to both you and Annabelle. I'm sorry. Bakit naman napasali ang babaeng yun? Anong masama dito? Nagmamahalan naman tayo bago ka pa niya inagaw sa akin, galit na sabi ni Patricia. Muling umiling si Dino, inaamin ko naman na naging syunga ako. At kung mabibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi ko na yun gagawin ulit, but unfortunately, Annabelle stepped in bago ko pa ma-realize ang pagkakamali ko, at hindi siya basta umeksena sa buhay ko, pag-interrupt ni Dino. Determinado siyang klaruhin ito kay Patricia. I asked her, or should I say nagmakaawa sa kanya na pakasalan ako. At sinunggaban naman niya agad ang pagkakataon, galit na sagot ni Patricia. Hindi ka man lang niya binigyan ng pagkakataon na ma-realize na tama ang sinasabi kong resolution, that it was the best. Maaring sayo, oo, sagot ni Dino, but not for me. I need a home and a secured marriage. Kung magsalita ka akala mo naman napaka-helpless mo, halos nanlilisik ang mga mata ni Patricia. Sa sobrang busy mo sa palagay mo maniniwala ako na pagmamahal at pamilya ang hinahanap mo. Nasaktan lang ang pride mo because I refused to take your name until the right time, yun lang yun. Sinasabi mo bang ngayon na ang tamang oras? Tanong ni Dino. Tinitigin niya ang galit na mukha ni Patricia, and if I say yes, hihiwalayan mo na ba ang babaeng yun? Asawa ko ang babaeng yun, si Annabelle, at siya ang magiging ina ng mga anak ko dahil mahal ko siya. Namula ang mukha ni Patricia sa galit. You will soon realize that it's me who you really love. She is just a rebound.
Babalik at babalik ka rin sa akin, confident na sigaw ni Patricia nang tumalikod na si Dino. Tumigil si Dino sa may pintuan at muling nilingon si Patricia, "I'm sorry." Pagkasabi nito ay lumabas na siya ng mansyon. Gusto na sana niyang kausapin si Annabel ngunit nang makauwi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Tommaso. Kinailangan ni Dino na lumipad muli papuntang Paris, pero nilinaw niya kay Annabel na hindi kasama si Patricia. "Well, it doesn't matter to me kung kasama mo siya," sagot ni Annabel. "Napaka-understanding mo talaga," naiiling na lang na sagot ni Dino. "I'm sorry pero hindi ko kayang ibalik ang compliment sa'yo. But you should be, after all, hindi kita pinagbabawalan na makipagkita sa ex-fiancé mo. Hindi mo nga ipinagbabawal pero hindi ba at klinero mo sa akin nung imbitahan ko siya dito na ayaw mong nakikipagkita ako sa kanya, sa kahit sinong lalaki pa nga." Bago pa nakasagot si Dino, dumating na ang kanyang driver para kunin ang mga gamit niya. Noon lang napansin ni Annabel na malaki ang dalang traveling bag ni Dino. "Baka pumunta din ako sa Belgium pag naayos ko na ang kaso ni Mr. Tommaso," paliwanag ni Dino nang mapansing nakatingin siya sa dalang traveling bag. "I will let you know." Lumabas na si Dino papunta sa kanyang sasakyan at sumunod si Annabel. Nakatayo lang siya habang pinagmamasdan ng asawa na pumasok ng sasakyan. Sumisigaw si Annabel sa isip, "Huwag ka nang umalis please. Baka gusto mo akong isama." Pero nanatili lang siyang nakatayo at kalmang nakangiti. "Take care of yourself and our baby habang wala ako," pahabol na bili ni Dino sa binuksang bintana. Umalis na ang sasakyan and Annabel waved her arm at Dino, larawan siya ng isang mapagmahal na may bahay para kay Dino. Komportableng sumandal si Dino at nagsimula ng isipin ang mga gagawin niya for the next few days. "Sana hindi na ako matuloy sa Belgium. Each moment away from Annabel is a moment lost. Ang hirap makabawi sa kanya. Gaano katagal ko pa kayang itago ang pagmamahal ko sa kanya?" Umaasa si Dino na ang kanyang pagsisikap na magkaroon ng physical closeness ay makakatulong kay Annabel na makita siya bilang isang mapagmahal na asawa, ngunit lumilitaw na ginawa nito ang kabaligtaran, mas malamig siya kaysa dati sa akin. Mukhang matatagalan pa bago ko maramdaman ang kanyang affection. Dino had not been able to make love with Annabel for weeks, hindi dahil ayaw niya kundi ayaw niyang tuluyan siyang kamuhiin ito. Hindi niya matanggap na napipilitan lang si Annabel na tugunin ang kanyang mga halik at ipagkaloob ang kanyang sarili. Dahil dito, he had stayed away from her. Pero alam niya na hindi niya ito kayang tagalan, it should be resolved one way or the other. Nagdesisyon si Dino na pagbalik niya mula sa biyahe ay aaminin niya kay Annabel ang totoo. He decided to admit that his love for Patricia was long gone, na kahit successful lawyer na siya ay nagkamali siya sa pagkakilala dito at hindi siya ang karapat-dapat na mahalin, at kailangan din niyang tanggapin na nawalan siya ng confidence sa sarili niya, at si Annabel ang nakapagbukas ng isip niya. Hindi madali para kay Dino na tanggapin ito kaya ilang buwan din siyang in denial, pero ang pagmamahal niya para kay Annabel ang nakatulong. Everything had fallen easily into places, but not all. Kung mamahalin lang ako ni Annabel, maybe life would be easier.